Nako, kamusta po? Kamusta na kayo dyan, no? Yung mga sumusunod sa Maltik, ito po si Malutikia. Naku, pag-uusapan po natin yung ilan po sa inyo ang pumunta noong September 21, no? Yung po ay 53rd anniversary ng martial law. Pero may rason rin kung bakit naglabasan ang mga tao. Ang unang-una po doon pagproprotesta doon sa nangyaring pagkuha ng pera natin ng either ghost projects or substandard, no? Patuloy po yung sarswela na nangyayari. Hanggang ngayon hindi natin alam ano ba talaga ang totoo, no? Kumbaga tayo nasa state of suspended animation. Parang kumbaga lahat tayo nakaganon, papalakpak na sana tayo pero hindi natin matuloy dahil hindi natin nakikita yung dapat na mahusgahan na mastermind dito sa nangyaring aamas ng pagkalaking pondo ng bayan para sa kanilang interes. So nagkaroon ho tayo ng trillion march noon yung September 21. Ngayon meron na naman nabubuo sa November 30 daw. Meron na naman March na naman rally. Alam po nyo, ang nakakalungkot nung September 21, hindi po tayo buo merong isang grupo nasa Luneta at merong label na, no? Merong isang grupong nasa EDSA Shrine, merong isang grupong nasa Liwasang Bonifacio, merong isang grupong nasa People Power Monument, at merong isang grupong nasa Gate 4. Tapos, siguro parati kong sinasabi, may gabay ng nasa taas, no? Kasi, yung pinaka-height na ang daming tao, kahit doon sa overpass, nakita nyo, mga may tao nang biglang umapir at dahil hindi na nga sumusulong yung traffic sa baba, ay nag-akyatan na sa taas. Malaki po ang pumunta doon, pero hindi siguro kasi laki nung 7 million nung Iglesia ni Cristo, no? Ngayon, itong sa November 30, sana po'y magkasundo. Yun nga yung parati kong sinasabi, mag-reach out. No? Bawat grupo, umupo, alam po nyo, may pagkakaiba talaga. Hindi naman po talaga tayo 100% isa lang ang sinusuportahan. Pero ang malaking bagay po doon, isatabi muna yung mga sinusuportahan natin mga politiko at magkasundo-sundo para lang malaman natin ano ba nangyari doon sa pondo namin. At sa ganong pagtatanong, malaman natin na kung sino talaga ang nagplano, kung sino ang kumita. Alam po nyo, kahit natapos na yung September 21 na rally, may pockets na nangyayari, no? Every Friday, merong nagsasabing magproprotesta at natutuwa po ako dahil dun sa mga estudyante, no, lumalabas at nagsasalita na meron rin chanting dun sa laro na volleyball. Biro mo, akala ng mga foreign volleyball players sila ang chinachant, actually ang chanting ikulong na yan, mga kurakot, mga ganon. Bumababa sa escalator, meron nagchachant na ganyan. Sa UST, sa FEU, may nagchachant. Sa Ateneo, yung UAAP, yung mga nagsasayaw, biglang pagkaharap, ikulong, kurakot. Diba? So, marami ng forms of protest. At pag pumunta kayo sa online, yung iba kasing sinasabi, hanggang keyboard warriors lang kayo. Yun kasi na. Ngayon, ang iba na hindi natin magagawa ang EDSA 1 and 2. Malihong ambisyonin ng EDSA 1 and 2 lamang sa pagpapalit ng liderato. Kasi yung EDSA 1, ilan lang, hindi yun nationwide. Ilan lang tao na pababa mo ang isang nahalal ng bayan, no? Ganun rin po yung EDSA 2, no? 3 million, 5 million at the most na pababa. Ngayon, iba naman po yung buong Pilipinas may pockets, no? Kanya-kanya at nagpapakita ng nagre-register ng opposition nila dito sa nangyari.
So napakahalaga pong mag-usap-usap, mag-reach out, mag-agree, ayusin muna natin yung bayan natin, tsaka ho tayo mag-eleksyon. Yan namang eleksyon idadating. Pero lahat, kasi yung iba ayaw daw dun sa Constitution, wala ho tayong magagawa ng saligang batas. Mas gusto ba yung hunta? Mahirap naman rin ho ang hunta, di ba? O mag-i-snap election, may nagsabi na rin hong senador na nag-o-offer ng ganyan. Pero ang kailangan ho natin pagkasunduan ay ano ba nangyari dun sa aming contribution na tax? Bakit yun nawala? Sino ang kumita? At nakikita naman nyo ho ang lifestyle, no? Yung si congressman ko, kung saan saang bansa nakikita. At ngayon, may kasama ng foreign security, no? Kaya yung hello sa mga Pilipino abroad, nako, kayo'y talagang kasama dito sa paghahanap kay ko. Kasi napipicturan nyo, tas napapadala. Ngayon ho, ang kumakalat sa internet, may kasamang puti, tapos cover siya ng kanyang muka. So, ito ba ang gusto nyo mangyari? Sa daming Pilipino, sa 4 na sulok ng mundo, hindi ho kayo makakaalis, hindi ho kayo makakatago. At ang nakakalungkot nun, pati mga anak nyo kasama. So, mas gugustuhin nyo ba yun? Kaya, congressman ko, uwi ka na dito, sabihin mo na, ikaw lang talaga ang makakapagpatunay ng insertions at ikaw ang corroborating witness para sa Senado. Kung gusto ko natin linisin na ito, gawin nyo na yung parte nyo. So, balik ulit tayo dito sa Trillion March, no? So, importante magkasundo-sundo, importanteng isa lamang ang objective end, no? At napakahalaga na maraming mga pinaplanong aktibidades, pero mahirap rin ho na hindi tayo nag-uusap, no? So, meron suggestion dito sa mga mobilization ng trillion peso March, naging movement na ho siya, nagkasundo-sundo yung lang side na yon. Meron side na hindi kasama, pero yung si trillion peso March movement, nagkasundo na wearing of white ribbons in school, workplaces, and communities, yung silent protest, holding noise barrage and candlelight vigils, masses and prayer rallies organized by church groups, fasting for integrity led by faith-based advocates, nationwide marches for justice, truth, and accountability on Bonifacio Day. Yung November 30, Bonifacio Day ho yun. Araw ng magiting. Araw ng taong tumindig laban sa mapanupil na mga dayuhan na nag-okupa sa Pilipinas. So, ang target ho sa November 30, bigger, wider, and fiercer than the September 21. Yun po ang pinag-uusapan, no? Pero mahalaga pong madaming participant ang nandun sa mesa na nag-usap-usap kung paano natin gagawin itong ating mobilization. Movement na siya ngayon, ha? At dahil siya'y movement, ang gusto niya, ang declaration ng manifesto, kailangan daw is to root off poverty, inequality, and injustice in the Philippines. Medyo malalaki hong salita yun, parang suntok sa buwan dahil matagal na nating sinusubukan ma-root out yan, hindi naman ho tayo nagiging successful. Pero ang demand nila ito, 1, fast prosecution of corruption cases. Nako, yung filing nga ho, ang tagal na Hindi natin maintindihan kung ano nangyayari, no? Return of stolen public funds. Hindi na rin ho natin alam kung ilan na ang sasakyan na binalik ng mga diskaya, kung magkano yun, hindi ho klarado At kung binalik, saan mo gagamitin? Kasi hindi ho natin naririnig ang treasurer Ang treasurer ng Republic of the Philippines na sinasabi na nakareceive ako ng cheque, ito yung from the seized vehicles of the contractors. Wala akong ganun. Kaya transparent, accountable, question mark. Ito, full transparency in public financial records, lalo na po ang SALN ng mga politiko. Kasi kung titingnan nyo po, ang SALN mo, nung nagsimula ka, should not be overwhelmingly high nung nagtapos ka. Kung hindi, kung gano'n ang behavior, ibig sabihin,
meron kang ginagawa, meron kang pinagkakakitaan dahil magkano lang naman ang sweldo ng isang mambabatas, no? Then citizen participation in the oversight and monitoring of public funds, yan po, malaking question mark pa yan. Institutional reform to prevent systemic corruption and ensure accountability. Ang parati ko pong sinasabi, abay tigilan na yang liquidation by certification. Yun ho ang una. Kung talagang interesado ang liderato ng mababang kapulungan at ang Senado, ayan ho ang una. Tigilan ang liquidation by certification. Kasi ho, hindi natin alam talaga kung saan nagagamit yan, no? So, from prayer rally to people's movement, yan na po ngayon ang direksyon nung pinaplanong November 30 na rally. Gusto yung movement na i-blend ang faith, civic engagement, and people power. Alam po nyo, ang isang malaking simbahan na hinihintay na sumali ay ang Iglesia ni Cristo. Several days ago, nagsalita na ho ang pinuno through the spokesman ng Iglesia ni Cristo at sinabi na laking bagay ang transparency, ICI, at accountability. At malaking bagay na makitang mayroong kinakasuhan, mayroong makukulong. Yun hong makukulong, medyo malayo-layo pa dyan sa chain eh. Yun lang hong makasuhan. Alam naman ho natin yan, mga yan, may pera at can get the best lawyers, no? Pero ultimately, bakit ko ho sinasabi? Yung hong Napoles, si Napoles lang nakulong, wala nang kasama, di ba? So, kailangan yung dokumento ay na-preserve at talagang nabubuksan para sa taong bayan. So, sasali ho ba kayo dun sa November 30? Abay, kung sasali kayo, magkita-kita tayo. Ito po si Maluti Kia ng Maltik. Like, follow, and share. Salamat po!